Unang tanong, sino po sa atin ang gusto ng makapiling ang Panginoon? Pangalawang tanong, sino po sa atin ang gusto ng mamatay at makapiling ang ating Panginoon? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminary Edition. Now, ngayon pong araw ay yung gagawin natin ay medyo kakaiba sa lahat ng mga devotions natin. Seminary edition siya, pero isipin nyo po, ngayon ay naka-sem break tayo, semestral break. Sa seminary namin, ito yung isa sa pinagusto namin eh. Magpapahinga na yung isip mo, no? Kasi sobrang daming mga topics na pinag-aaralan sa seminary. And gustong-gusto namin yung sem break. Ito talaga yung mapapahinga ka na sa wakas. Pero ganun pa man, yung pag-aaral talaga hindi natatapos yan kahit sem break, ang dami pa rin pinag-aaralan. Anyway, ang topic po natin ngayon ay matatagpuan po sa Philippians chapter 1, 21 to 24. Ito pong topic na ito ay lagay po natin yung pinaka-topic, no? Know your why. Alamin mo yung why mo. Bakit ka nabubuhay? Bakit ka gumigising sa umaga? What's the reason? Bakit ka kailangan lumaban pa sa buhay na ito? Bakit kailangan mo pang mabuhay? Anong dahilan? Bakit kailangan mo pang magpalakas ng katawan, mag-exercise, kumain ng masustansyang pagkain, matulog ng tama? Bakit mo kailangang mabuhay pa? You have to know your why. Otherwise, nabubuhay ka lang dito sa mundong ito, you're just simply existing without any reason. Nakakalungkot po yun. Nabubuhay ka ng walang dahilan. So, yung topic po natin ay know your why. Alamin mo kung ano yung dahilan bakit ka nabubuhay dito sa mundo. Recently po, meron po ako mga inattenda na mga funeral services. Sabi nga sa Bible, di ba? Mas mabuti pang umattend sa wake o sa lamay kaysa sa mga handaan. Let's say birthday celebration. Bakit mas mabuti pang umattend ka sa lamay? Kasi pag umattend ka sa mga handaan, happy-happy lang eh, no? Saya-saya, kain-kain, inom-inom. Pero pag pumunta ka sa lamay, dun mo talaga pag-iisipan yung mga pinaka-importanteng bagay sa buhay. Doon ka magkakaroon ng malalim na pag-iisip. Uunawain mo, someday ako rin mahihimlay. Someday, mga mahal ko sa buhay, mahihimlay din, no? Ibuburol din. So, pag umattend ka sa lamay, sa mga funeral, ang lalim ng iniisip mo, no? Hindi siya kasi para mga birthday parties eh. Ito talaga, uunawain mo yung meaning of life. So, ito po yung mga inattendan ko recently. Kaya po, lagari ako kung saan ako napupunta nitong mga nakarang araw. And marami po akong na-meditate. Kumbaga, pinag-iisipan ng malalim. At ito pong verses na ito po yung isa sa mga verses na talagang pinagnilay-nilayan ko. Inuunawa ko, minimeditate ko. So, yung tanong po natin, sino sa atin ang gusto ng makapiling ang Panginoon? Lahat tayo magsasabing yes, no? Kahit sa mo tanongin yan. Sino sa inyo gusto makapiling na si Kristo? Amen, no? Taasan ng kamay yung mga tao. Pero pag tinanong mong sinong gusto ngayon na, mauna na ngayon, no? Makapiling mo si Kristo, wala kang makikita magtataas ng kamay. Marahil bibihira, no? Pero dito po sa verse na ito, sa mga talatang ito, makikita natin kung si Apostol Pablo yung tatanungin mo, sasabihin niya, mauna na ako, ngayon na, no? So, basahin po natin kung ano yung state of mind, ano yung nasa isipan ni Pablo nung sinulat niya ito sa mga taga-Pilipos. Again, ito po ay Philippians, ito po ay letter ni Apostol Pablo para sa mga taga-Pilipos, mga mananampalataya sa Pilipos. Basahin ko po muna sa English and then basahin po natin sa Tagalog. Ang gagawin po natin sa interpretation po kasi papasok tayo doon sa mundo nila. Tapos pupunta tayo doon sa isipan, no, as much as we can, no, yung aalamin natin yung authorial intent. Ano ba yung intention ni Pablo, ba't niya sinulat to?
Ano ba yung state of mind niya? Anong tumatakbo sa isipan niya? So sabi dito ni Pablo, for to me, to live is Christ. Ang para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo. And to die is gain. Ang mamatay ay kapakinabangan. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet, what shall I choose? Anong pipiliin ko? I don't know. Sabi ni Pablo, pag nanatili akong buhay, magiging fruitful, no? Marami siya ma-accomplish. Pero sabi niya, anong pipiliin ko? I don't know. I am torn between the two. Nahati yung isipan niya mula sa dalawang choices na to. Sabi niya, I desire, ninanais ko, to depart and be with Christ, which is better by far. Mas mabuti para sa akin na pumanaw na at makapiling ang ating Panginoong Jesucristo. But, sabi niya, it is more necessary, mas kailangan, for you that I remain in the body. Basahin po natin sa Tagalog. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo. So that's the meaning of life. Know your why. Yan po yung topic natin ngayon. Know your why. Bakit ka nabubuhay? Si Pablo, ang sasabihin niya sa iyo, direct to the point. Ang mabuhay ay para kay Kristo. That's the reason. Yan ang dahilan kung bakit ako gumigising sa umaga. Yan ang dahilan kung bakit ko kailangan maging malakas pa. Yan yung dahilan kung bakit ko kailangan manatiling buhay dito sa mundo to serve the Lord Jesus Christ. And I hope yun po yung nasa loob din natin. No? Yan yung nasa damdamin natin. Yan din yung desire natin. To live is Christ. At sabi niya, at ang kamatayan ay pakinabang. Kung mamamatay man ako, yan na yung matatanggap ko yung reward sa aking paglilingkod sa Panginoon. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapaki-pakinabang sapagkat marami akong magagawang mabubuting bagay. Okay? So sabi ni Apostol Pablo, maganda rin naman na mabuhay. Kasi pag nabubuhay ka, ang dami kong gagawing paglilingkod para sa Panginoong Jesucristo. Marami, sabi niya. Marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang pipiliin. Napakaganda nung sinasabi niya, no? Nandun siya sa ganong klaseng state of mind na inisip niya, ano yung pipiliin ko? Yung iba kasi sa atin, ang pipiliin, shota lang, no? Shota 1, shota 2. O kaya career 1, career 2. O kaya plan A, plan B. Yun lang pinagpipilian. Si Apostol Pablo, ang tindi ng state of mind niya eh. Ang pinagpipilian niya, yung mamatay o mabuhay. Napakagandang, sabi ko, ano nangyayari dito sa verses na ito? Pero sa state of mind niya, torn. Ibig sabihin, nahati yung isipan niya. Dun sa dalawang options na yun, mamatay o mabuhay. And then sabi po rito, hindi niya daw alam kung anong pipiliin niya. May pagtatalo sa loob ko. Nagtatalo yung dalawang options sa loob ko, sabi ni Apostol Pablo. Nais ko nang pumanaw. Meron yun yung desire niya. I desire to depart and be with Christ. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo. Kaya nga, ito, wala tong plastikan, no? Wala tong halong kaipokritohan. Kapag sinabi mo ngayon, kung nasa si Apostol Pablo, nandyan, no? Sinong gusto makapiling ang Panginoong Jesucristo? Tataas ang kamay talaga ni Apostol Pablo. Sinong gustong mauna na? Tataas pa rin ang kamay ni Apostol Pablo. Walang halong kaplastikan, walang halong kaipokritohan. Pero ibang mga Kristiyano, sinong gusto makapiling ang Panginoon? Taasan ang kamay yan, sigurado. Sinong gusto mauna? Wala na. Pero si Apostol Pablo talaga consistent. Sabi niya, ito talaga yung desire ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo. Sapagkat ito ang lalong mabuti. Mas mabuti yun. Sabi niya, kung ako lang, kung pipiliin ko, gusto ko nang pumanaw, makapiling ang Panginoong Jesucristo. That's so much better. Ngunit, sabi niya, alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Ngunit alang-alang sa inyo mga Philippian believers, mga mananampalataya sa Pilipos,
Mas mabuti pa na mabuhay ako dito sa mundo para mapaglingkuran kayo, mapaglingkuran ng iglesia, ng Diyos, makagawa pa ng maraming kabutihan, makagawa pa ng maraming paglilingkod sa Diyos. So sabi niya, mas kailangan kung manatili alang-alang sa inyo. Now, inisip ko po mga kapatid, no, sana meron tayong ganyang attitudes. Yung state of mind natin, Lord, gusto ko na kayong makapiling. No? Lord, gusto ko nang mamatay. Gusto ko na kayong makasama. Pero kailangan ko pang mabuhay sa mundong ito because I understand my why. Naunawa. Si Apostol Pablo, naiintindihan niya kung bakit siya gumigising sa umaga. Naiintindihan niya yung why. Bakit? Anong dahilan bakit dapat siya mabuhay? And I hope tayo rin, no, magkaroon tayo ng malalim na pagkakaunawa bakit tayo dapat mabuhay. Sabi ng Apostol Pablo, to live is Christ. Ang mabuhay para kay Kristo. Ang mabuhay paglingkuran ng Diyos. Ang mabuhay ay paglingkuran ng iglesia. Ang mabuhay, kailangan ko mabuhay sa mundong ito alang-alang sa aking mga pinaglilingkuran. Kasi mas dapat ako mabuhay pa para sa inyo. Pero kung pipiliin, gusto ko na makapiling ang Panginoong Jesucristo. You have to understand your why. You have to know your why. Bakit ka nabubuhay sa mundo? Anong dahilan? Si Apostol Pablo, sabi niya, alang-alang sa inyo. Makagawa pa ako ng marami pang paglilingkod sa inyo at sa Panginoong Jesucristo. Yan yung dahilan ko bakit gusto ko pang mabuhay. Pero kung tapos na yung paglilingkod ko, natapos ko na yung aking lakbayin, aking takbuhin, okay na, I'm good to go. Gusto ko na talagang makapiling ang Panginoong Jesucristo. Napakaganda po, oh. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay nito. Na mga kapatid ko, ako mamamatay ngayong araw, makapiling ko lang ang Panginoong Jesucristo, that's so much better. Pero, kailangan ko pa, alang-alang sa aking mga anak, na maliliit pa, alang-alang sa aking asawa, alang-alang dito sa ginagawa natin na to everyday, meron tayong YouTube channel, meron tayong daily devotions, alang-alang sa iglesia na pinaglilingkuran ko, kailangan ko pang mabuhay. And that's the reason why I live. And I hope lahat po tayo merong maging katulad ni Apostol Pablo sa ganitong mindset. Gusto ko pang paglingkuran ng Panginoong Jesucristo, kaya gusto kong pang mabuhay ng matagal. Alang-alang sa mga hinirang, alang-alang sa mga kapwa ko mananampalataya, alang-alang sa pamilya ko, alang-alang sa mga anak ko. Kailangan ko pang mabuhay. I need to fight for them. I need to live longer. I need to be healthy. Kailangan ko kumain ng tama, matulog ng tama, mabuhay ng mas matagal pa para mapaglingkuran ng Diyos, mapaglingkuran ng iglesia, mapaglingkuran ng aking mga anak, pamilya. So, kung ako po mamamatay ngayon, nais ko pong malaman ng mga mahal ko sa buhay na ready na ako. Ready na ako. Kasi may devotion po tayo patungkol dito. And habang umattend ako dun sa Lamay, nare-remind ako ng mga devotions natin in the past na yung kamatayan, pintuan lang talaga siya patungo kay Kristo. Kung ikaw ay mananampalataya, yung kamatayan, para ka lang nagbukas ng pinto upang makatagpo ang ating Panginoong Jesucristo. So, I hope mga kapatid, lahat po tayo lumalim sa pagkakaunawa, bakit tayo gumigising ng umaga? Bakit natin inaalagaan ang ating mga katawan? Bakit ka pumapasok sa eskwela? Bakit ka nagnenegosyo? Bakit ka nagpapalaki ng iyong mga anak? Alam niyo po, yung asawa ko, naunawaan niya talaga yung purpose niya eh. Ano yung goal niya, ano yung calling niya sa pagpapalaki ng mga anak? Yung marami sa atin dito na may mga anak na maliliit pa, I hope ganun yung mindset natin. Kailangan mabuhay para sa mga anak ko, para madisipulo sila, mailapit sila sa Panginoong Jesucristo, mapalaki sila ng may takot sa Diyos. Pero kung ako lang yung tatanungin, gusto ko nang makapiling ang Panginoon. Pero mas lalong mabuti, mas kailangan na mabuhay ako sa mundo para sa kapakinabangan ng mga tao sa paligid ko. Para sa kapakinabangan ng pamilya ko, komunidad ko, iglesia, at ng ating bansa. So I hope meron po tayong natutunan dito sa state of mind ni Apostol Pablo nang sinulat niya po itong Philippians chapter 1:21 to 24.
At mas lalo tayong lumalim sa pagkakaunawa. Bakit nga ba ako humihinga pa? Bakit nga ba yung puso ko tuloy-tuloy yung pagtibok, hindi pa humihinto? Hindi pa ako kinukuha ni Lord. What's the reason? I want to live according to that reason. So, magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. At kung sa ating mga sa discussion group po natin, sagutin po natin yung tanong na ano yung natutunan natin dito sa mga verses na ito at ano yung impact nito sa ating mga buhay. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions. God bless you po.